Hindi agad naniwala si Amihan Serrano na may araw na magiging asawa ng Montemayor. Noong una, isa lang siyang tahimik na bookkeeper sa main office ng Montemayor Construction. Yung tipong laging may daladalang maliit na calculator, laging maaga at laging may dalang baon na pritong talong na siniksik sa lumang Tupperware. Sa loob ng opisina, kilala siya ni Sir Dario Montemayor bilang babaeng hindi natitinag, lalo na kapag may mali sa payroll. Amihan, tawag ni Dario isang hapon, nakatayo sa pintuan ng accounting room. Pakitingnan ulit yung liquidation, ang daming sumusobra, ayoko ng butas. Umangat ang mata ni Amihan mula sa ledger. Sir, kung may sumusobra, ibig sabihin may sumisingit. Hindi po to simpleng mali lang sa encoding. Napangiti si Dario, yung ngiting may halong tuwa at paghanga. Kaya kita gusto, direktang direkta. Noong panahong yun, ang tingin ni Amihan kay Dario ay lalaking umangat mula sa hirap. May kwento pa nga ang mga empleyado. Nagtrabaho raw si Dario sa bakal at simento. Natutunang magbuhat ng sako, natutunang makipag-away sa kalaban para lang di malugi. At dahil doon, marunong siyang magsikap. Marami siyang pangarap. At sa bawat pangarap, lagi niyang isinasama si Amihan. Naging mabilis ang lahat. Mga date na may kasamang report, mga dinner na napuputol ng tawag mula kay Engineer Silas Magsino, ang project manager. Mga weekend na nauuwi sa site visit dahil may nagkakaproblema sa supply na hawak ni Dencio Malate, supplier na laging may palusot. Si Amihan, kahit pagod, sumasabay. Kasi ang paniniwala niya, ang taong nagsusumikap ay hindi kayang manakit ng sadya. Hanggang dumating ang araw na iniabot ni Dario ang susi ng bagong bahay. Isang modernong bahay sa gated subdivision, may puting bakod at malinis na driveway na parang laging bagong hugas. Sa'yo to, sabi ni Dario, hawak ang susi na may maliit na tag. Para sa atin, para sa pamilya na bubuuin natin. Naluha si Amihan sa simpleng bagay. Hindi dahil sa laki ng bahay, kundi dahil sa pangakong kasama niyon. Sa unang linggo, masaya pa ang lahat. Si Ninita Paredes, ang kasambahay na kinuha ni Dario, ay mabait at mabilis kumilos. Laging may init na kape sa umaga at laging may tanong na, "Ma'am Amihan, gusto niyo po ba ng lugaw para hindi sumakit ang tiyan niyo?" Ang kapitbahay nilang si Marie Cielo Nisperos, isang guidance counselor na mas kilala sa subdivision bilang Ate Cielo, ang unang dumalaw dala ng tray ng buko pandan. "Welcome sa Phase 3, masiglang bati ni Cielo. "Dito, kailangan mo ng kaibigan, lalo na kung bago ka." Ngumiti si Amihan. "Salamat, ang bait-bait niyo naman." "Bait-bait ko talaga ah," biro ni Cielo, sabay silip sa loob ng bahay. "Pero ma'am minsan ang mga bahay hindi lang pangarap. Pwede ring kulungan kung hindi ka mag-iingat." Hindi agad na intindihan ni Amihan ng ibig sabihin. Kasi sa unang tingin, perpekto si Dario. Provider, visionary, husband na ipagmamalaki. Pero sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumabas ang bagay na hindi mo makikita sa ribbon cutting o house blessing. Yung maliliit na kontrol na sinisimulan sa concern. "Bakit yan ang suot mo?" tanong ni Dario isang umaga, habang si Amihan ay nagsusuot ng simpleng blouse at slacks para pumasok. "Komportable sir." Dario," sagot niya, napapangiti pa. "Hindi bagay sa'yo. Asama ka ng Montemayor. Dapat mukhang presentable." "Presentable naman to." "Hindi, palitan mo." At palit naman si Amihan. Sa susunod, pati buhok, pati kulay ng lipstick, pati oras ng pag-uwi ay may komento. "Late ka na naman," sabi ni Dario isang gabi. Nakaupo sa sala habang naka-on ang TV pero hindi naman nanonood. "May audit po." "Wag mo na akong sir. Asawa ko. At wag mo rin akong bigyan ng dahilan. Dapat alam ko kung nasaan ka." Si Amihan, sanay sa disiplinang trabaho, sumubok na intindihin. "Concern ka lang no?" "Oo," sagot ni Dario, malamig. "Concern ako, kasi ayokong mapahiya." Doon nagsimulang sumikip ang dibdib ni Amihan.
Hindi dahil sa selos, kundi sa salitang mapahiya. Parang hindi na pagmamahal ang dahilan, kundi imahe. Sa office, pinansin ito ni Jomar Castañeda, isa sa mga accountant na kasabayan ni Amihan sa hirap. Isang tanghali, habang naglalakad sila papunta sa pantry, bumulong si Jomar. "Amihan, okay ka ba?" Naku, okay lang. Pagod lang. Sagot niya. Pilit. Hindi yan pagod lang. Iba yung mata mo. Parang laging nag-iingat. Napahigpit si Amihan sa hawak niyang folder. Wala to, Jomar. Pero kahit sabihin niyang wala, may mga gabi na umiiyak siya sa banyo. Tahimik. Para hindi marinig ni Dario. Si Ninita, may pakiramdam. Minsan, kakatok sa pinto. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Mahinang tanong. "May gusto po ba kayong ipabili? O gusto niyo po ng salabat?" "Wala, Ninita. Thank you." Sagot ni Amihan. Pinipigilan ng boses na manginig. Lumipas ang isang taon na ganon. Mga araw na parang maayos, mga gabing parang naglalakad siya sa basag na salamin. At doon pumasok si Celine Rivadavia. Una niyang nakita si Celine sa lobby ng main office. Suot ang cream na blazer, may dalang tablet, at nakangiting parang sanay sa kamera. Lumapit ito kay Dario na parang matagal nang kilala. "Dario," masiglang bati ni Celine. "I've been looking for you. May crisis tayo sa social. May naglabas na video about delayed payroll sa site sa Cavite." Nag-iba ang tindig ni Dario. "Celine, handle it. Ayokong lumaki." "Of course, I'll fix it." Sabay tingin kay Amihan na parang nagtatasa ng kalaban. Pero nung ngumiti, "Oh, you must be Amihan. I've heard a lot about you." Hello," sagot ni Amihan. Magalang. "Nice to finally meet you. Dario's lucky," sabi ni Celine. Pero yung tono parang may dagdag na ibig sabihin. "We should have coffee sometime." Girls talk. Pagkatapos nun, dumalas ang presence ni Celine sa buhay nila. Meetings, dinners, events. Kapag may charity gala, laging si Celine ang nasa tabi ni Dario. Kapag may awarding, si Celine ang nag-aayos ng speech. Kapag may larawan sa magazine, si Celine ang nagpuposisyon ng mga tao. At palaging napupunta si Amihan sa gilid. Isang gabi, habang nasa kotse sila pa uwi, napansin ni Amihan na mas magaan tumawa si Dario kapag si Celine ang kausap. "Ang galing ni Celine," sabi ni Dario. Hawak ang manibela. Alam niya kung paano ayusin ang tao. Napatingin si Amihan. "Pati ako? Lalo ka na," sagot ni Dario. Parang biro pero may bigat. At doon nagsimulang masaktan si Amihan sa mga bagay na hindi sinasabi ng diretsyo. May araw na hindi umuwi si Dario. Dahilan niya, overnight meeting. May araw na umuwi si Dario na amoy pabango na hindi naman sa kanya. Kapag nagtatanong si Amihan, palaging, "Ano ka ba? Paranoid ka?" Hanggang sa isang umagang sumuka si Amihan sa sink. Si Ninita, nagulat at nangumiti. "Ma'am, baka..." Nanginginig sa tuwa si Ninita. Nagpa-check up si Amihan. At nang marinig niya mula kay Dr. Elvin Kioge, isang mahinahong OB na kilala sa hospital, ang salitang pregnant. Parang biglang nagkaroon ng liwanag ang buhay niya. "Congrats, Amihan," sabi ni Dr. Elvin. "Kailangan mo lang ng pahinga. Iwas stress." "Opo, Doc," sagot niya. Halos babulong. Hawak ang ultrasound printout na parang kapirasong himala. Sa ward, si Nurse Lani Buenaventura ang nag-abot ng listahan ng vitamins. "Ma'am, ingat po kayo. Kung may sumasakit, balik agad. At saka, sorry po ha, pero wag niyo pong masyadong pagurin sarili niyo." Ngumiti si Amihan. Pero sa loob niya, alam niyang mahirap sundin yun. Kapag sa bahay mismo, ang stress ay nakatira sa sala. Nang sabihin niya kay Dario, umasa siyang yakap. Pero ang natanggap niya ay tanong, "Sigurado ka?" Sabi ni Dario, "Nakakunot ang niyo mo." "Anong buwan na?" "First trimester pa lang," sagot ni Amihan. "Dario, magiging tatay ka." Tumanggo si Dario, parang nagko-compute. "Okay, wag mo munang ipagsabi. Ayokong ma-jinx." Hindi siya niyayakap, hindi siya hinalikan. At sa gabing yon, natulog si Amihan na yakap ang ultrasound habang si Dario ay nakaharap sa laptop, nakikipag-chat sa kung sino hindi niya makita. Dumating ang mga linggo na mas lumalala ang kontrol ni Dario. "Bawal ka nang pumasok araw-araw, baka mapagod ka." Pero hindi ito sinabi para protektahan siya, kundi para mawala ang mundo niya sa labas. Pinagbawalan siyang makikita kay Cielo. Pinagbawalan siyang mag-isa sa mall. Pati phone niya, tinanong kung bakit may unknown number. Isang hapon, bumigat ang pagdurugo. Dinala siya ni Ninita sa ospital dahil wala si Dario. Sina Dr. Elvin at Nurse Lani ang sumulabong. "Ma'am Amihan," sabi ni Lani, kabadong-kabado. "Nasaan po si Sir?" "Nasa meeting,"
Sagot ni Amihan, nanginginig. Tinulungan siya sa ER. Tinangka ng doktor ang lahat. Pero sa huli, tumunog ang katahimikan. Yung katahimikang may kasamang luha. I'm sorry. Mahinang sabi ni Dr. Elvin, nakayuko. We lost the baby. Hindi agad umiyak si Amihan. Parang hindi niya alam paano. Parang naubos na ang tubig sa katawan niya sa sobrang pagod. Naramdaman lang niyang may butas sa dibdib at lumalaki. Dumating si Dario matapos ang ilang oras. Hindi siya tumakbo, hindi siya humagulgol. Tumayo lang siya sa gilid ng kama at nagsabi ng, "Bakit hindi mo ako tinawagan agad?" Doon pumutok ang luha ni Amihan. "Tinawagan kita, maraming beses." Tahimik si Dario, sa kabubulong na parang ayaw marinig ng iba. "Amihan, wag mo akong ipapahiya dito." Narinig iyon ni Nurse Lani at napakagat siya sa labi. Si Dr. Elvin naglinis ng lalamunan. "Mr. Montemayor," sabi nito, kontrolado ang tono. "Mas kailangan ng pasyente niyo ng support ngayon, hindi sermon." Ngunit paglabas ng doktor, muling bumalik ang lamig. Pag-uwi ni Amihan, walang rest. Ang bahay na dati niyang pangarap ay naging lugar na puro dapat. Dapat mag-smile kapag may bisita. Dapat mag-ayos. Dapat manahimik. At dumating ang charity gala, isang malaking event na pinlano ni Celine para sa kumpanya. Isang ballroom na puno ng ilaw at flash. Mga taong nakangiti sa harap ng kamera kahit may tinatago sa likod. Si Celine, naka-red dress, lumapit kay Amihan na parang kaibigan. "Amihan, you look better," sabi niya, pero may halong panunuya ang mata. "Time heals, right?" "Hindi lahat," sagot ni Amihan, mahinang-mahina. Sumingit si Dario. Inilagay ang kamay sa likod ni Amihan, pero hindi ito haplos. Parang hawak. "Smile," bulong niya. Andyan ang media. Lumayo si Amihan sandali papunta sa hallway para huminga. Doon, sa likod ng isang haliging may dekorasyong bulaklak, narinig niya ang boses ni Celine sa telepono. Malinaw, walang pakundangang. Kung mawala siya, mas gagaan ang lahat, sabi ni Celine, sabay tawa na maiksi. Dario knows that. He just needs courage. Nanlamig ang batok ni Amihan. Hindi siya umusad. Hindi siya huminga ng malalim. Parang biglang naging totoo ang lahat ng kinatatakutan niya. Pagbalik niya sa ballroom, nakita niya si Dario sa malayo. Nakikinig kay Celine, tumanggo, saka ngumiti. At sa isang segundo, naintindihan ni Amihan. Hindi siya parte ng pangarap. Isa siyang hadlang. Kahina-hinaan. Pumasok siya sa opisina na parang walang nangyari. Umupo siya sa mesa, binuksan ang computer at tumingin kay Jomar Castañeda. "Jomar," tawag niya, mahina pero buo. "Kailangan ko ng tulong." Nagulat si Jomar. "Tungkol saan?" "Tungkol sa mga papeles," sagot ni Amihan, pinipigilan ng paninginig. "Kung may gumagalaw na pera, gusto kong malaman kung saan dumadaan." Tahimik lang, walang nakakaalam. Sandaling tumahimik si Jomar, saka tumanggo. "Okay, pero sigurado ka ba? Delikado yan." Suminghap si Amihan at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naging matigas ang boses niya. "Mas delikado kung wala akong gagawin." Pagkasabi ni Amihan noon kay Jomar Castañeda, hindi na siya umatras kahit nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Sa labas, normal ang takbo ng opisina. May tumatawa sa pantry, may nagmamadaling messenger, may nahuhumighik na telepono. Pero sa loob ni Amihan, parang may kumakalampag na pinto na matagal nang nakasara. Pinto ng takot. "Anong kailangan mong hanapin?" Mahinang tanong ni Jomar na lumalapit sa monitor niya na kunwari magtatanong lang tungkol sa reports. Yung mga sumusobrang cash advances, yung paulit-ulit na supplier payments, at kung bakit biglang may bagong policy sa insurance. Napakuno noon ni Jomar. "Insurance?" Tumanggo si Amihan. "May narinig ako sa gala at may napansin akong papeles sa bahay. Hindi ko pa hawak pero sigurado akong may pinapagalaw si Dario." Napalunok si Jomar. "Kung totoo yan, hindi lang to away mag-asawa." "Alam ko," bulong ni Amihan. Kaya tahimik lang. Sa mga sumunod na araw, naging parang dalawang anino silang gumagalaw sa accounting. Si Jomar, dahan-dahang nag-harvest ng records.
Mga old liquidation reports, voucher trails, duplicated ORs. Si Amihan naman, sinusulat ang timeline. Kailan nagsimulang sumikip ang kontrol ni Dario? Kailan dumalas ang presence ni Celine? Kailan biglang may mga papeles sa bahay? Sa gabi, habang si Dario ay nasa laptop at tila may kausap sa chat, si Amihan ay nagpapanggap na natutulog. Pero sa ilalim ng unan, hawak niya ang cellphone at naka-silent. Lihim niyang kinukunan ng larawan ng ilang dokumentong naiwan sa study room. Isang draft ng property transfer at isang papel na may heading na Life Insurance Rider Amendment na may pirma ni Dario at date na halos kasunod lang ng miscarriage niya. Kinabukasan, sinubukan niyang magpakatatag sa pinakasimpleng paraan. Lumabas siya ng bahay at dumiretso kay Ate Cielo Nisperos para lang makahinga. Amihan, bungad ni Cielo, napatingin sa mukha niya. Uy, bakit parang namamaga mata mo? Wala, sagot ni Amihan, pilit na ngumiti. Kulang sa tulog. Tumanggo si Cielo na parang may nababasa sa likod ng ngiti. Kung may problema ka, hindi ako marunong mag-solve ng lahat, pero marunong ako makinig. Napatigil si Amihan, saka naglabas ng hangin. Ate Cielo, kung sakaling may mangyari sa akin, pwede mo bang bantayan si Ninita? Siya lang yung... Anong ibig mong sabihin? Napahigpit si Cielo sa hawak niyang baso. Hindi na natuloy ang pangungusap ni Amihan kasi dumating ang sasakyan ni Dario sa kanto at nakita niya ang siluweta nito sa loob. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Pag-uwi niya, naghihintay si Dario sa sala. Nakaupo, nakakross ang paa at yung TV naka-on pero wala talagang pinapanood. Saan ka galing? Tanong niya. Kay Ate Cielo, saglit lang. Hindi ka dapat kung saan-saan, putol ni Dario. Napapansin ka ng mga tao, ayoko ng chismis. Hindi na sumagot si Amihan. Sa halip, tumingin siya kay Ninita Paredes na nasa kusina. Tila kinukusot ang kamay sa apron habang nakikinig. Nang gabing iyon, habang nasa shower si Dario, kumilos si Amihan. Kinuha niya ang maliit na brown envelope at nilagay doon ng mga kopya, screenshots, resibo, litrato ng insurance paper at isang voice note na ginawa niya sa cellphone. Malinaw, direkta, walang drama. Kung naririnig mo to, ibig sabihin may nangyari sa akin. Ang mga papeles na kasama nito, hindi aksidente ang mangyayari. Hanapin mo si Attorney Nicanor Ledesma sa Legal Aid Office sa Maynila. Sabihin mo, si Amihan ang nagpadala. Pinunasan niya ang luha bago ito tumulo sa sobre. Ayaw niyang mabasa ng luha ang ebidensya. Ayaw niyang maging emosyonal ang katotohanan. Lumapit siya kay Ninita ng madaling araw habang nag-aayos ito ng kape sa kusina. Ninita, mainang tawag ni Amihan. Opo ma'am, sagot nito, gulat. Iniabot ni Amihan ng sobre. Itago mo to, huwag mong bubuksan. Kapag may nangyari sa akin, ibigay mo kay Attorney Nicanor Ledesma. Kabisaduhin mo pangalan. Nanlaki ang mata ni Ninita. Ma'am, anong sinasabi niyo? May sakit po ba kayo? Umiling si Amihan. Wala, pero may tao na gusto akong mawala. Nanginginig si Ninita habang tinatanggap ang sobre. Ma'am, hindi ko po alam kung... Alam mo, putol ni Amihan, hawak ang dalawang balikat niya. At ikaw lang ang may lakas na gawin to para sa akin. Please. Tumanggo si Ninita, luhanan. Opo ma'am, pangako. Kinabukasan sa office, dinala ni Jomar ang printouts na itinupi sa loob ng folder na parang ordinaryong report. Amihan, bulong niya sa pantry. May pattern, yung supplier na Denso Malate, doble yung singil sa dalawang site. Tapos may approvals na si Dario ang pumirma. Tapos, yung petty cash, may withdrawals tuwing gabi, after office hours. May access siya sa vault, sagot ni Amihan, naninginig ang boses pero matatag. At si Celine, alam niya paano itago sa media. May iba pa, dagdag ni Jomar. May request for policy change, yung beneficiary, ikaw. Tapos next clause, kung accidental death sa residence, mas malaki ang payout. Parang may humigpit na tali sa lalamunan ni Amihan. Accidental sa bahay. Amihan, seryosong sabi ni Jomar. Umalis ka na. Doon nagsimulang bumuo ng plano si Amihan. Hindi yung planong pang pelikula, kundi planong pang totoong buhay. Ipunin ang ebidensya, iwan sa tamang kamay, at lumayo bago siya tuluyang maipit. Hindi siya pwedeng dumiretso sa pulis nang wala pang solid, lalo na't alam niyang may koneksyon si Dario. Kailangan niya ng abogado.
Kailangan niya ng oras, pero ang oras parang sinisikipan. Isang hapon, pauwi siya mula opisina, may tumawag sa kanya. Unknown number. Ma'am Amihan, lalaki ang boses. Ito po si Kian Ordonez. Nag-freeze ang mga daliri ni Amihan sa manibela. Si Kian, ang security driver ni Dario. Tahimik pero laging nakabantay sa gate. Anong kailangan mo? Tanong ni Amihan, maingat. Ma'am, mahina ang tono. Pakiuwi po agad, galit po si sir. Sabi niya, wag na daw kayong gagala. Napatitig si Amihan sa kalsada. Saan mo nakuha number ko? Ma'am, please, uwi na po kayo. Hindi na siya sumagot. Pinatay niya ang tawag. At doon niya naintindihan, hindi lang siya sinusundan, minamanmanan siya. Kaya naong gabi na nakasulat na sa kalendaryo niya ang alis, gumalaw siya ng mabilis. Pinili niyang umalis habang wala si Dario. Sinabi nito may overnight meeting kasama si Engineer Silas Magsino sa site sa Cavite. Si Amihan nag-empake ng konti, damit, IDs at lahat ng kaya niyang dalhin ng hindi halata. Sa isip niya, diretsyong legal aid kinabukasan, diretsyong attorney ni Canor. Paglabas niya ng gate, sumalubong si Kian. Nasa ilalim ito ng ilaw sa poste, hawak ang payong kahit hindi umuulan. Sa mukha niya, may kaba at pag-aalinlangan. Ma'am, sabi ni Kian humarang sa driveway, saan po kayo pupunta? Sa ate ko, mabilis na sagot ni Amihan, pilit na kalmado. Tumabi ka. Ma'am, sabi ni sir, wag daw. Hindi mo ako amo, sumabog ang boses ni Amihan, pero agad din siyang humina. Kian, tao ako, hayaan mo ako. Kumunot ang noo ni Kian. Ma'am, utos po to. Utos? Napailing si Amihan, luha na sa gilid ng mata. Kung utos na akong ikulong, susunod ka? Nagkibit si Kian, pero hindi siya tumabi. Ma'am, pasensya na po. Doon siya umatras, hindi dahil sumuko, kundi dahil alam niyang kapag lumaban siya doon mismo, mas lalala. Bumalik siya sa bahay, pumasok at nilak ang pintuan. Nanginginig ang tuhod niya habang pinapakalma ang sarili. Ninita, bulong niya habang naglalakad sa kusina. Kung kailangan, tatawag ako ng tulong. Ma'am, sagot ni Ninita halos pabulong din. Natatakot ako. Ako rin, amin ni Amihan, pero kailangan nating kumapit. Bandang hating gabi, may narinig siyang tunog sa labas, parang may kumakaluskos sa gilid ng garahe. Sumilip siya sa bintana ng second floor. Wala siyang malinaw na makita, madilim, pero may gumagalaw na anino sa may likod ng sasakyan. Parang may taong nagmamadaling maglagay o mag-ayos ng kung ano. Bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone, tinangkang tumawag kay Ate Cielo, pero walang signal, parang humina ang linya. Tinawagan niya si Jomar, ringing, walang sagot. At doon, isang segundo lang, may amoy siyang naamoy. Hindi amoy usok, kundi amoy chemical. Gas, parang may tumatagas. Ninita! Sigaw ni Amihan bumaba ng hagdan. Labas tayo! Ha? Ma'am, bakit? Po, hindi na natapos ni Ninita kasi sa mismong sandaling iyon may pumutok na parang kumalabog ang lupa. Isang matinding pagsabog mula sa may bahagi ng garahe at utility room. Umuga ang pader, nabasag ang salamin at sumiklap ang apoy na parang galit na halimaw. Napatalsik si Amihan sa sahig. Sumakit ang balikat niya. Narinig niya ang sigaw ni Ninita sa kusina. Umusok ang buong hallway at ang ilaw nagfi-flicker. Dito! Sigaw ni Amihan, pilit tumayo kahit umiikot ang paningin. Hinila niya ni Ninita palayo sa kusina. Sa likod! Sa likod! Pero pagdating nila sa likod na pintuan, nakasara ito. Parang binara mula labas. Sinubukan niyang hilahin, wala. Sinigaw siya, walang sumagot. Ma'am! Iyak ni Ninita. Mamamatay na tayo. Hindi! Sigaw ni Amihan pero nanginginig. Huwag kang bibitaw. Pinili ni Amihan ang bintana sa may laundry. Kinuha niya ang upuan, binasag ang salamin kahit dumugo ang palad. Lumabas sila sa masikip na daan sa gilid ng bahay, halos gumagapang sa usok. Sa tapat, may ilaw sa gate, may tao. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Amihan ang tunog ng telepono sa labas. Isang boses na babae, mabilis at pabulong, pero pamilyar. Okay na, Sabi ng boses, halos natatabunan ng apoy. Don't panic. Make it look accidental. Napatigil si Amihan, nanginginig. Si Celine.
Gusto niyang sumigaw pero sa mismong sandali, may kamay na biglang tumulak sa kanya palabas ng gate area. Malakas, direktang pagtulak na ikinatumba niya sa damuhan. Hindi niya nakita ang muka. Ang nakita niya lang ay sapatos na itim at pantalon na parang uniform. "Takbo!" sigaw ni Ninita, umiiyak. Tumayo si Amihan kahit masakit ang binti. Tumakbo sila papalayo habang may mga kapitbahay nang sumisigaw at may tumatawag ng bumbero. Sa likod ang bahay na puno ng pangako, nasusunog, nagiging abo, at kasabay nito, parang may gustong magpaabo sa kanya. Pagdating sa ospital, halos wala na siyang lakas. Si Dr. Elvin at Nurse Lani ang sumalubong, gulat na gulat. "Amihan!" sigaw ni Lani. "Anong nangyari?" "Nasunog!" hingal ni Amihan. "Hindi, aksidente." Okay, relax, sabi ni Dr. Elvin, mabilis ang kilos. I-stabilize muna natin. Lani, oxygen. Tapos i-check ang burns. Habang inaasikaso siya, dumating ang balita. Si Dario Montemayor nagluluksa. Mabilis ang press release, mabilis ang statement, at sa madaling araw, dumating si Dario sa ospital. Nakasuot ng puting polo, may bahid ng suit sa gilid, pero ang mata niya, tuyo. "Amihan," sabi niya, parang naawa sa kamera, hindi sa kanya. "Thank God you're alive." "Alive?" bulong ni Amihan nang lalabo ang paningin. Bakit amoy gas bago sumabog?" Nag-iba ang tingin ni Dario, pero nangumiti pa rin. "Huwag ka nang mag-isip, trauma lang yan." Sa dulo ng hallway, nakita ni Amihan si Celine. Naka-hoodie, hawak ang phone, nakatingin sa kanya na parang sinusukat kung gaano pa siya kahinga. Nang magtagpo ang mata nila, bahagyang tumango si Celine. Hindi bilang pagbati, kundi bilang babala. Kinabukasan, may dumating na fire investigator, si Captain Romulo Ibarra. Nakipagkamay siya kay Dario na parang matagal nang magkaibigan. "Condolences," sabi ni Captain Ibarra, sabay tingin kay Amihan. Pero base sa initial assessment, maaaring electrical fault. Minsan, ganyan talaga. Gusto ni Amihan tumutol, pero mahina siya. Sinubukan niya magsalita kay Nurse Lani habang walang tao. "Lani," bulong niya, may gustong pumatay sa akin." Nanlaki ang mata ni Lani. "Ma'am, huwag kayong magsalita ng ganyan, delikado yan." "May ebidensya," hingal ni Amihan. "Nasa Ninita, envelope." "Nasaan si Ninita?" tanong ni Lani, naghanap sa paligid. Pero si Ninita, hindi na nakita ni Amihan mula noong may sumabog. At sa mga sumunod na oras, may dalawang lalaking hindi niya kilala ang nagtanong sa nurses station, narinig ni Nurse Lani mismo. "Room number ni Amihan Serrano Montemayor?" tanong ng isa, mababang boses. "Bakit?" tanong ni Lani, nagduda. "Family," sagot ng lalaki, pero hindi tumitingin sa mata. Kinabukasan, pagmulat ni Amihan, iba na ang paligid. Hindi na niya alam kung anong oras. Ang alam niya lang, parang may umakyat na malamig na kamay sa leeg niya. Tinangka niyang umupo pero may kirot sa tagiliran. At nang tumingin siya sa logboard sa pader, wala na ang pangalan niya. Parang hindi siya naging pasyente. Parang hindi siya naging tao. Sa labas ng kwarto, may mga yabag na papalapit. Mabibigat, walang pagmamadali. Humigpit ang hawak ni Amihan sa kumot habang naghahanap ng paraan para sumigaw. Pero ang boses niya ay parang naubos kasama ng bahay niyang naging abo. Sa labas ng kwarto, palapit ng palapit ang mabibigat na yabag. Parang sinasadya ang bagal. Parang alam nilang wala siyang mapupuntahan. Kumapit si Amihan sa gilid ng kama, pilit pinigilan ng sariling humagulgol. Wala na ang pangalan niya sa logboard. Wala na rin ang karatulang naglalagay ng apelyido niya sa pintuan. Parang binura siya habang humihinga pa. "Lani!" mahinang bulong niya. Pero walang sumasagot. Ang taning tunog ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng sapatos sa hallway. Bumukas ang pinto nang hindi kumakatok. Dalawang lalaking hindi niya kilala ang sumilip. Hindi sila naka-uniform, hindi rin mukhang doktor. Yung isa, may mahabang braso at may tattoo na bahagyang sumisilip sa ilalim ng manggas.
Yung isa, may suot na cap at hindi makatingin ng diretso. "Ma'am," sabi nung nakakap, pilit na magalang. "May magtatanong lang kami, saglit lang." Naging bato ang dila ni Amihan. "Sino kayo?" tanong niya, nanginginig. "Kaibigan ni Sir." Sagot ng may tattoo. Sabay tingin sa paligid ng kwarto na parang tinitimbang ang layo ng pinto at kama. May ililipat lang daw kayong room para sa safety. Safety? Napatawa si Amihan. Isang tawa na punit, walang saya. Nasaan ang nurse? Nasaan si Lani? Nagpalitang ng tingin ng dalawa. Parang ayaw nilang magtagal. Lumapit yung may tattoo ng isang hakbang. "Halika na ma'am," mariin niyong sabi. "Huwag na tayong maging komplikado." Sumipa ang instincts ni Amihan. Humawak siya sa bedside table at itinaas ang maliit na basong plastic na may tubig, handang ibato. "Lumabas kayo!" Sigaw niya, kahit paos. "Sisigaw ako!" Pero bago pa siya makasigaw ng mas malakas, may boses na sumingit mula sa likod. Isang boses na hindi masyadong malakas pero may otoridad na kumakapit. "Anong ginagawa niyo dito?" Lumingon si Amihan. Isang babaeng naka-gray cardigan at may ID na nakasabit sa liig ang nakatayo sa pintuan. Hindi siya nurse. Mukha siyang social worker. Yung tipo ng taong sanay makipag-usap sa magulong pamilya at sa mga pasyenteng ayaw na mabungay. "Ako si Halia Mercado, Social Services." Pakilala ng babae. Nakatingin ng diretsyo sa dalawang lalaki. "Bakit walang record ng pagbisita nyo? At bakit kayo pumasok sa kwarto ng pasyente na wala man lang staff?" Family po." Palusot nung nakakap, nangingiti na parang nanliliit. "Family?" Inangat ni Halia ang kilay. "Anong pangalan ng pasyente?" Natigilan yung may tattoo. Yung nakakap, nagmamadaling sumagot. "Amihan, Serrano." "Wrong." Putol ni Halia, malamig ang tono. "Kasi wala nang Amihan Serrano/Montemayor sa system nyo, di ba? Kanina ko pa hinahanap, tapos biglang missing ang file." Ang galing. Naramdaman ni Amihan na parang may pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng panganib. Hindi pa siya ligtas, pero may pumagitna. "Labas," utos ni Halia, sabay turo sa hallway. "Kung may concern kayo, sa admin. Ngayon." "Ma'am, hindi po." "Ngayon," ulit ni Halia, mas matalim. "O tatawag ako ng guard at police. May CCTV dito. Gusto nyo ba?" Nag-atubili ang dalawa. Sa huli, umatras sila. Pagkalabas nila, isinara ni Halia ang pinto at nilock, saka humarap sa Amihan na nanginginig pa rin. "Amihan," mahinang sabi ni Halia, lumapit. "Narinig ko yung usapan sa stasyon kahapon, tapos nakita ko na may nagbura sa file mo. Hindi to normal." Naluha si Amihan. Gusto nila akong mawala. Bulong niya, halos walang boses. "Si Dario, si Celine." "Okay," mabilis na sabi ni Halia, parang nagdidesisyon habang nagsasalita. "Makinig ka. Kung mananatili ka dito, babalik yang mga yan. Kailangan kitang mailabas, ngayon din." "Paano?" Umiiyak na tanong ni Amihan. "Wala na akong kahit ano. Wala na akong pangalan." "Gagawan natin," sagot ni Halia, sabay hawak sa kamay niya. "Pero kailangan mong magtiwala." Sa loob ng isang oras, kumilos si Halia na parang sanay na sanay sa mga ganitong laban. Tinawag niya sa isang doktor na hindi konektado sa pamilya ni Dario, si Dr. Elvin, na nagulat pero agad na intindihan ang panganib. "Doc," pabulong ni Halia sa labas ng kwarto, "may nagmamanipula ng records. Kung tunay na concern mo si Amihan, tulungan mo kaming mailabas siya ng mas secure." Nangiting ang panga ni Dr. Elvin. "Hindi ko akalain aabot sa ganyan." "Lani? Saan si Lani?" "Sabi nila off-duty, pero may narinig akong umalis ng umiiyak. Baka natakot." Sa huli, naka-wheelchair si Amihan palabas, naka-cap at face mask, hindi para magtago sa hiya, kundi para magtago sa mga mata.
Sa emergency exit sila dumaan. Sa parking, naghihintay ng isang lumang sasakyan na minamaneho ng isang tahimik. Kuya Rodel, kaibigan ni Halia sa outreach, dating driver ng NGO. Bilis, sabi ni Halia, bago tayo mahabol. Sa biyahe, walang tigil ang panginginig ni Amihan. Nenita, naaalala niya. Nasaan si Nenita? Yung sobre. May paraan pa. Sagot ni Halia, hindi na nga akong sigurado. Pero uunahin natin buhay mo. Dinala siya sa probinsya, sa isang bahay ampong na tahimik at nakatago sa likod ng maliit na lumang simbahan. Doon siya sinalubong ni Sister Caridad Tanyag. Maliit ang katawan pero matapang ang mata. Amoy antiseptic at pinakulo ang luya ang lugar. Malinis, simple at walang kahalong yabang. Anak, Sabi ni Sister Caridad, hinawakan ng pisngi ni Amihan. Dito, walang Montemayor. Tao ka lang. At dito, pwede kang magsimulang muli. Hindi ko alam paano. Hikbi ni Amihan. Hindi mo kailangan malaman lahat ngayon, sagot ni Sister, marahan. Kailangan mo lang huminga. Ang unang taon ay puro katawan at isip ang inaayos. Dinala siya ni Halia sa physical therapy kay Gideon Flores, isang therapist na diretsyong magsalita at hindi marunong mambola. Amihan, sabi ni Gideon sa unang sesyon, hindi kita papatawan ng awa, papagurin kita. Kasi kung mas malakas ka, mas may choice ka. Hindi ako sanay mapagod sa ganito. Mahinang sagot ni Amihan, pinipigilan ng luha habang pinapaangat ang braso niyang may paso. Sanay ka mapagod para sa ibang tao, sagot ni Gideon. Ngayon, mapapagod ka para sa'yo. Tuwing gabi, may mga araw na gising siya nakatitig sa kisame. Ang tunog ng pagsabog, bumabalik sa tenga. Ang boses ni Celine, okay na. Ang mukha ni Dario natuyo ang mata. Minsan, umiiyak siya sa ilalim ng kumot para hindi marinig ng iba. Isang gabi, narinig siya ni Sister Caridad at umupo sa tabi ng kama. Galit ka, sabi ni Sister, hindi tanong. Opo, sagot ni Amihan, nanginginig. Gusto kong bumawi. Bawiin mo, sagot ni Sister. Pero wag mong hayaan na ang galit ang magdikta ng lahat. Gawing direksyon, hindi opoy na uubos sa'yo. Doon nagsimulang magbago ang pagtingin ni Amihan sa paghihigante. Hindi na ito sigaw, hindi na ito suntok. Kailangan itong maging mahabang lakad. Yung lakad na may kasamang ebidensya, kakampi at tamang oras. Pagkaraan ng 2 taon, nagsimula siyang tumulong sa maliliit na negosyo sa bayan. Dahil bookkeeper siya, naturuan niya ang mga mananahi, tindera at magsasaka kung paano maglista, mag-ipon at umiwas sa loan sharks. Doon niya nakilala si Mirasol Valdez, isang negosyanteng may maliit na lending cooperative. Hindi mayaman pero malawak ang puso at matalas ang utak. Kung marunong ka sa numbers, sabi ni Mirasol isang hapon sa maliit na opisina nilang amoy papel at kape. Tulungan mo kong ayusin to. Ang dami nating kababayan na nalulunod sa utang, Amihan. Natatakot ako, amin ni Amihan. Baka makita nila ako. Hindi ka na yung dating Amihan sa papel, sagot ni Mirasol. Sabay turo sa bagong ID na inayos ni Halia para sa kanya. Isang bagong pangalan para sa seguridad. Pero sa puso, ikaw pa rin. At kailangan ka ng mga tao. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting lumalawak ang cooperative network nila. Hindi lang pautang, kundi training, bookkeeping, basic negosyo at tulong sa mga pamilyang nasasadlak. Si Halia ang nag-uugnay sa ibang NGO. Si Gideon ang nagtuturo ng wellness sessions para sa mga babaeng may trauma. Si Sister Caridad ang nagiging sandalan ng mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat, hindi tumigil si Amihan sa pagbuo ng kaso. Sa tulong ni Halia, nakipag-ugnayan siya kay attorney Nicanor Ledesma sa legal aid. Hindi pa sila nagkikitang harapan, puro ligtas na paraan, encrypted messages, tawag na paiba-iba ang schedule. Amihan, sabi ni attorney Nicanor sa isang tawag, mabigat ang boses. May dumating sa opisina kong sobre, walang return address, may resibo, may screenshots, may voice note mo. Napatakip si Amihan sa bibig.
Ninita? Hindi ko alam kung sino nagdala, sabi ng abogado. Pero malinaw, may intensyon na burahin ka at may pattern ng pagdadaya sa kumpanya. Ang problema, wala kang pirma sa mga bagong papeles. Kailangan natin ng mas maraming testigo, mas maraming dokumento at tamang timing. Hindi pa ako pwedeng bumalik. Mahinang niyang sabi. Hindi, sang-ayon si Attorney Nicanor. Kasi kung babalik ka ng wala pang proteksyon, mauulit ang gabing yon. Kaya gawin natin to ng tama. Sa ika-5 taon, may dumating na pangalan mula sa mga lumang sugat ng Montemayor Construction, si Bernardo Nanarding Sison, dating site engineer na biglang tinanggal dahil tumangging pumirma sa peking liquidation report. Siya ang isa sa mga unang naglakas loob magsalita. Sa umpisa ayaw, takot, pero nang malaman niyang buhay si Amihan, may nagbukas sa loob niya. Akala ko patay ka na, sabi ni Narding sa isang lihiming meeting sa maliit na karinderya sa bayan, hawak ng baso ng tubig na nanginginig. Wala kaming nagawa noon, sinakal ni Dario lahat. Hindi pa tapos. Sagot ni Amihan, matatag ang tingin. Pero hindi ko to gagawin mag-isa. Kailangan ko kayo. Kailangan ko yung katotohanang hindi nila kayang sunugin. At sa pagpatak ng 10 taon, ang dating babaeng halos mabura sa ospital ay naging babaeng marunong magtayo ng komunidad, marunong mag-ipon ng ebidensya at marunong maghintay. Hindi dahil mahina, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na ganti, hindi minamadali. Sa isang huling gabi bago pumasok ang ika-10 taon, nakaupo si Amihan sa labas ng bahay ampon, pinagmamasdan ng mga ilaw ng bayan. Lumapit si Halia at umupo sa tabi niya. "Handa ka na bang magdesisyon?" Tanong ni Halia, mahinahon. Huminga ng malalim si Amihan. Sa dibdib niya, naroon pa rin ang takot. Pero sa likod ng takot, may bagong bagay na mas mabigat. Tapang na hinubog ng panahon. "Hindi ako babalik para umiyak," sagot niya. "Babalik ako para tapusin kung ano yung sinimulan ilang sunugin." "Hindi ako babalik para umiyak," sabi ni Amihan kay Halia habang nakatanaw sila sa mga ilaw ng bayan. "Babalik ako para tapusin kung ano yung sinimulan nilang sunugin." Tahimik si Halia Mercado, pero kita sa mata niya ang bigat ng desisyong iyon. Hindi dahil ayaw niyang suportahan si Amihan, kundi dahil alam niya kung gaano kasalimuot ang Maynila. Isang lugar na kayang magtago ng kasalanan sa likod ng marble floors at press releases. "Kung babalik ka," maingat na sabi ni Halia, "dapat hindi ka babalik bilang biktima. Babalik ka bilang ebidensya." Tumanggo si Amihan, pinisil ang sarili ng palad na may bahagyang marka ng paso, paalala ng gabing pinasabog ang bahay. Handa na ako. Sa mga sumunod na linggo, hindi biglaan ang pag-alis. Inayos muna ni Attorney Nicanor Ledesma ang legal na galaw. Anong pangalan ang gagamitin ni Amihan sa mga meeting, anong papel ang hahawakan niya para may dahilan siyang lumapit sa mga taong kailangang lapitan. Si Mirasol Valdez ang nagpondo sa biyahe sa ilalim ng cooperative network, hindi bilang tulong, kundi bilang investment sa isang mas malaking laban. "Amihan," sabi ni Mirasol sa maliit nilang opisina, "hindi ito pelikula, hindi ko gustong mawala ka ulit." "Hindi na," sagot ni Amihan, matatag ang boses. "Ngayong balik ko marami na akong kakampi." Si Gideon Flores na sanay manampal ng katotohanan sa therapy ang unang nagbigay ng huling paalala bago siya bumiyahe. "Kapag naramdaman mong bumabalik yung takot," sabi niya, "huwag mong pigilan, i-acknowledge mo, pero huwag mong hayaang ito ang magmaneho." "Paano kung makita ko siya?" tanong ni Amihan. Tinutukoy si Dario. "Then breathe," sagot ni Gideon. "At tandaan mo, ngayon ikaw ang may kontrol sa sarili mo." Pagdating ni Amihan sa Maynila, hindi siya dumiretso sa dati niyang mundo. Sa halip, sa isang maliit na rented unit sa Quezon City siya tumuloy, arranged ni Halia sa pamamagitan ni Kuya Rode, na ngayon ay parang unofficial security niya. Ang unang gabing nasa Maynila siya, halos hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa ingay ng kalsada, kundi dahil sa memoryang laging nakaabang. Kinabukasan, unang meeting niya kay Attorney Nicanor ng harapan sa isang lumang opisina ng legal aid na hindi enggrande pero buhay ang prinsipyo. Naka-rolled sleeve si Nicanor, may tinta sa daliri, halatang nagbubuhat ng kaso araw-araw. Sa wakas, sabi ni Nicanor, tumayo at nakipagkamay.
Kung alam mo lang ilang beses kong inisip kung totoo ka pang buhay. Buhay, sagot ni Amihan at hindi na tahimik. Umupo sila. Sa mesa, nakalatag ang mga folders, insurance rider amendments, supplier duplications, testimonya ni Narding Season at mga screenshots na galing sa obre ni Ninita Paredes. Ninita, mahina si Amihan. Wala pa rin tayong malinaw kung nasaan siya, sagot ni Nicanor, mabigat. Pero yung ginawa niyang pag-abot ng obre, yan ang nagsindi ng mitsa. Kailangan lang nating palakihin ang apoy ng legal. Anong next? Tanong ni Amihan. Nakangiting maliit si Nicanor, yung ngiting hindi masaya, kundi determinado. Doon ipinakilala ni Nicanor ang bagong front ng pagbalik. Ang cooperative network nila ay magiging partner sa isang community housing project na nakalink sa Montemayor Construction. Hindi direct deal, pero sapat para mapilitan si Dario makipag-ugnayan at ipakita ang kanyang public face. Magpapakita ka sa events, paliwanag ni Nicanor. Hindi para mag-eskandalo, para makakuha ng access. Access sa ano? Tanong ni Amihan. Sa mga taong nasa paligid niya, sagot ni Nicanor. At sa mga taong hindi niya kontrolado. Isa sa mga taong iyon ay si Trisha Fuentebella, bagong PR head ng Montemayor Group. Kilala sa industriya bilang matalas, maingat at ayaw sa sablay na narrative. Sa unang press briefing na dinaluan ni Amihan bilang kinitawan ng cooperative network, naroon si Trisha. Naka-black blazer, clipboard sa kamay, mata na parang scanner. Nandito po ang ating partners, masiglang sabi ni Trisha sa media, para masiguro nating ang proyekto ay hindi lang negosyo, kundi may tunay na impact. Sa gilid, tumating si Dario Montemayor, mas tumanda, mas pulido, mas confident sa lakad. Kasunod niya si Celine Rivadavia, mas elegante, mas kilala, mas perfect sa camera. Sa daliri ni Celine, kumikislap ang engagement ring na parang gustong ipagsigawan sa mundo na panalo siya. Tumigil ang paghinga ni Amihan nang makita sila. Pero naalala niya ang sinabi ni Gideon. Breathe. Huminga siya. Pinatibok niya ang puso niya sa sarili niyang ritmo, hindi sa kanila. Lumapit si Dario kay Amihan, nakasmile na pang public. Good to see you, sabi niya. Halatang hindi siya sigurado kung kilala ba niya sa mukha. Thank you for supporting our advocacy. Thank you for inviting us, sagot ni Amihan. Steady ang tono. Walang bahid ng panginginig. Walang bahid ng takot. Sumingit si Celine, ngumiti, pero ang mata kumikislap sa pagbasa ng panganib. You look familiar, sabi niya, parang casual. Ngumiti si Amihan ng bahagya. Baka may kamukha lang ako, sagot niya. Maraming tao sa Pilipinas. Sa likod ng mga ngiti, may mga tanong. Kita sa reaction ni Celine na may gumapang na kaba. Hindi pa niya mapinpoint pero naramdaman niya ang lamig. Pagkatapos ng briefing, lumapit si Trisha kay Amihan sa side. Miss, sabi ni Trisha, tinitignan ng name badge. Ah, Miss Rivera, can I ask, saan exactly galing ang cooperative network nyo? I mean, impressive yung reach ninyo. Probinsya, sagot ni Amihan. Nagsimula sa small trainings, accounting, negosyo, basic support. Interesting, sabi ni Trisha, halatang may genuine curiosity. May nakita kasi akong lumang article about a similar initiative, pero hindi ko na mahanap, baka mali lang ako. Ngumiti si Amihan. Madaming nawawala sa archives kapag may gustong magtago, sagot niya. Isang linya na lumabas sa bibig niya bago pa niya mapigilan. Napatingin si Trisha, seryoso. Excuse me? Nothing, mabilis na bawi ni Amihan. Sorry, joke lang. Pero hindi nawala ang tingin ni Trisha. May something sa kanya. Parang may natamaan sa konsensya o sa instincts. At doon nagsimulang umandar ang isa pang pinto. Ang pinto ng pagdududa sa loob mismo ng Montemayor PR. Kasabay nito, gumalaw ang media angle sa tulong ni Yvette Llorente, isang investigative journalist na nakilala ni Nicanor sa mga lumang kaso. Nagkita sila sa isang coffee shop na hindi masyadong matao, sa sulok na may mahina ang ilaw. Si Yvette hindi pala salita ng walang laman. May dalang maliit na notebook at recorder na hindi niya agad inilalabas. Ako si Yvette, sabi ni Nicanor, may kwento ka na hindi lang chismis. Hindi nagsalita agad si Amihan. Pinagmasdan niya ang paligid bago dahan-dahang sinabi, may kwento ako na may mga petsa, may pirma, may pattern. Tumanggo si Yvette. Good,
Kasi hindi ako naghahabol ng drama. Naghahabol ako ng katotohanan na may resibo. Inilatag ni Amihan ang ilang bahagi. Hindi lahat, hindi pa. Tinuro niya ang supplier duplications ni Dencho Malate, ang biglang insurance amendments at ang koneksyon ni Captain Romulo Ibarra at ang pagkawala ng hospital record. Habang nagsasalita si Amihan, lumalim ang kunot noon ni Yvette. Kung totoo to, sabi ni Yvette, hindi lang ito tungkol sa isang pagsabog. Ito ay tungkol sa sistemang kayang magbura ng tao. Exactly, sagot ni Amihan. Sa kabilang banda naman, dumulisla ang isang unexpected na pinto sa loob ng kumpanya. Si Paulo Inigo, isang junior executive na tumatagal sa Montemayor Group kasi gusto niyang umangat, pero nagsimulang mapuno sa ugali ni Dario. Nag-umpisa lang iyon sa isang meeting kung saan pinahiya siya ni Dario sa harap ng board dahil may delayed numbers. Bobo ba kayo? Sigaw ni Dario noon. Narinig hanggang hallway. Pinapasahod ko kayo para magkamali. Lumabas si Paolo na maputla. Halatang nilunok ang hiya. Doon siya nakausap ni Narding si Zon na may connection na sa network nila. Kung gusto mong lumaya sa ganyan, sabi ni Narding kay Paolo sa parking, hindi ka mag-iisa. Pero kailangan mo ng tapang. Hindi agad sumagot si Paolo. Ilang gabi siyang hindi natulog. Hanggang sa isang umaga, nag-email siya sa isang address na binigay ni Narding. Secure, hindi traceable. Iisang-iin niya lang. May access ako sa lumang audit trail. Sabihin niyo kung anong kailangan. Nang mabasa iyon ni Amihan, parang may kumuryente sa katawan niya. Pero hindi siya nagdiwang. Alam niyang bawat piraso ng ebidensya ay may kapalit na panganib. Kaya sa isang maliit na meeting sa legal aid office, kumpleto sila. Amihan, Nicanor, Yvette sa observer mode at Halia na nakabantay sa safety. Dumating si Paolo ng nakakap. Parang takot makita. Hindi ko alam kung tama to. Bungat ni Paolo, pawis ang palad. Pero hindi na ako makahinga sa loob. Tama to, sagot ni Amihan, mahinahon. Kasi kung patuloy kang tatahimik, may iba pang mabubura. Tulad ng halos nangyari sa akin. Napatingin si Paolo. Ikaw ba yung... Hindi na pinatuloy ni Nicanor. Focus tayo sa documents, maingat niyang sabi. Paolo, kung ibibigay mo to, sisiguraduhin naming protektado ka. Pero kailangan malinaw, kapag pumasok ka, hindi na madaling umatras. Huminga ng malalim si Paolo, saka inabot ang encrypted drive. Nandyan yung trail. May approvals. May timestamps. Tinanggap ni Nicanor na parang bomba ang hawak. Salamat. Habang lumalalim ang ebidensya, lumalakas din ang kutob ni Celine. Dumalas ang tingin niya kay Amihan sa events. Minsan, nagkasalubong sila sa hallway ng hotel kung saan may donor dinner. Walang kamera, walang media, walang ibang tao. Sandaling katahimikan lang. Hindi ko alam kung anong agenda mo, sabi ni Celine. Mababa ang boses, wala nang ngiting pang public. Pero hindi ka dapat nakikialam. Tumingin si Amihan sa kanya, diretso, kung wala kang tinatago. Bakit ka natatakot? Nanikipang panga ni Celine. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Ngumiti si Amihan. Hindi masaya, kundi matalim. Mas kilala ko kesa sa iniisip mo. Hindi na nakasagot si Celine. Umalis siya na parang may multong humahabol. At sa gabing iyon, ginawa ni Amihan ang unang mensaheng matagal niyang pinaghandaan. Hindi pagsigaw, hindi sampal, hindi eksena. Isang envelope lang, tulad ng iniwang sobre kay Ninita noon. Sa loob, kopya ng ilang lumang dokumento at isang simpleng papel na may isang pangungusap. Sa charity event na yun, habang abala si Dario sa donors at si Celine sa photographers, ipinadaan ni Amihan ng envelope sa isang waiter na kilala ni Halia, si Ramil Sayo, tahimik pero mapagkakatiwalaan. Pakibigay kay Mr. Montemayor, sabi ni Amihan, kalmado, walang ingay. Pagdating ng envelope sa kamay ni Dario, una niyang inisip donation pledge. Pero nang makita niya ang unang pahina, ang pamilyar na date, ang pamilyar na pirma, ang pamilyar na salitang accidental, biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Napaangat ang tingin niya sa crowd, hinanap ang pinanggalingan. Sa malayo, nakita niya si Amihan, nakatayo lang, hindi nagmamadali, hindi nagtatago, pero hindi rin nagpapakilala. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, ang lalaking sanay magkontrol ng lahat ay nakaramdam ng bagay na matagal niyang iniiwasan, takot. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, ang lalaking sanay magkontrol ng lahat ay nakaramdam ng bagay na matagal niyang iniiwasan, takot.
Hindi iyon yung takot na dala ng barel o suntok, kundi yung tahimik na takot na unti-unting pumapasok sa dibdib kapag nararamdaman mong hindi mo na hawak ang kwento. Habang hawak ni Dario Montemayor ang envelope sa charity hall, sinubukan niyang ibalik ang pamilyar na maskara. Ngumiti sa donors, tumanggap sa media, magkunwaring normal. Pero napansin ni Tricia Fuentebella yung pagbabago, yung paninigas ng panga, yung pag-iwas ng mata, yung biglang pagkaputla. Sir Dario, mahinang tanong sa gilid, okay lang po ba kayo? You're shaking. Hindi ako nanginginig. Singal ni Dario, pero halatang pinipigil ang boses. Sa kabilang dulo ng hall, nakita ni Celine Rivaderia na parang may kung anong nangyari. Lumapit siya ng mabilis at nung makita niya ang envelope at ang unang pahina, sandaling nawala ang ngiti niya. Ano to? Bulong ni Celine, halos hindi gumagalaw ang labi. Ano sa tingin mo? Sagot ni Dario, pabulong din pero puno ng galit. May taong naglalaro. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng dating tiwala. Ngunit ngayon ay may bitak. Dahil pareho nilang alam, may bumabalik na hindi na nila kayang sunugin. Kinabukasan, nagsimula ang totoong laban, hindi sa ballroom, kundi sa papel at pirma. Sa Legal Aid Office, nakaupo si Amihan sa harap ni Attorney Nicanor Ledesma. Nasa mesa ang encrypted drive ni Paulo Inigo, ang affidavits draft ni Narding Sison at ang folder ng insurance amendments. Naroon din si Halia Mercado, tahimik pero alerto, at si Yvette Llorente na nakataas ang kilay habang nagbabasa ng timeline. Ready? Tanong ni Nicanor, seryoso ang tono. Huminga ng malalim si Amihan. Hindi ako naging ready nung sinabog nila ang bahay. Pero ngayon, handa akong tapusin. Tumango si Nicanor. Okay, today we file. Hindi lang insurance fraud, kasama ang falsification, obstruction at conspiracy. At yung pinaka-importante, pattern of cover-up. May kulang pa, singit ni Yvette, nakatingin kay Amihan. Kailangan natin ng human face na hindi mo lang kwento. Kailangan natin ng witness na hindi part ng cooperative, hindi lawyer, someone from inside the hospital. Napakunot noo si Halia. Lani. Parang kinurot ang dibdib ni Amihan, si Nurse Lani Buenaventura, yung huling nakapansin na may dalawang lalaking nagtatanong, yung huling narinig sa paos niyang bulong. Hindi ko alam kung saan siya. Mahina si Amihan. Natakot siya noon. May paraan, sabi ni Halia. I'll find her. Marami akong contact sa health networks. Habang gumagalaw si Halia sa background, dumulas naman ang susunod na hakbang sa loob ng Montemayor Group. Sa isang executive floor na amoy cologne at polished wood, nagpatawag si Dario ng emergency meeting kasama si Celine at si Captain Romulo Ibarra na ngayoy retired na pero halatang may ginagamit pang impluensya. Ayusin mo to, utos ni Dario kay Celine, nakabagsak ang kamao sa mesa. Sino yang babae? Hindi ko alam, pumutok si Celine. Unong beses na tumaas ang boses niya kay Dario, pero parang may multo. Walang multo, singhal ni Dario, may kalaban, at kung sino man yan, pipigilan natin. Pipigilan? Singit ni Captain Ibarra, malamig ang tono. Dario, ingat. Sa panahon ngayon, isang leak lang, tapos ka. Huwag kang padalos-balos. Hindi ako padalos-dalos, sagot ni Dario pero nanginginig ang daliri. Ako ang Montemayor. Sa hallway, narinig ni Paulo Inigo ang bahagi ng sigawan. Napatigil siya, nanginginig ang sikmura. Naalala niya ang drive na ibinigay niya, naalala niya ang pangakong proteksyon. Ngayon, nararamdaman niyang malapit na siyang maging target. Kaya tumawag siya kay Narding sa isang payphone sa basement parking, isang tawag na parang huling lubid. Kuya Narding, nababaliw na sila. May emergency meeting. I think they're trying to trace the leak. Huwag kang babalik sa desk mo. Mabilis na sabi ni Narding, umalis ka. Meet point B. Susunduin ka ni Kuya Rodel. At bago pa tuluyang gumanaw ang kampo ni Dario, naunahan na sila ni Nicanor. Sa araw ng board meeting para sa community housing project, kumpleto ang mga tao, board members, partners at ilang media na invited. Nasa unahan si Dario, nakasuit, nakangiting corporate. Katabi si Celine, maayos ang postura, parang walang takot. Nandun si Tricia, hawak ang press flow. At sa gilid, pumasok si Amihan bilang Miss Rivera, kasama ang cooperative team. Mga taong hindi mo mapagkakamalang may dalang bagyo, pero sa loob ng folder nila, may bagyong dokumento.
Nang mitsimula ang meeting, tumayo si Nicanor. Hindi siya board member, kaya nagulat ang ilan. Pero bago pa sila makapigil, lumapit siya sa mic. "Good morning," sabi ni Nicanor, kalmado pero mabigat. "Attorney Nicanor Ledesma, representing multiple complainants in connection with Montemayor Group's alleged fraud, falsification, and obstruction of justice. This is a formal notice and a filing." Nagkagulo ang bulungan. Tumayo si Dario, nakangiting pilit. "Excuse me, this is a private meeting." "Private ba?" Putol ni Nicanor, sabay taas ng folder. "Private din ba ang insurance amendments? Private din ba ang supplier duplications? Private din ba ang pagbura ng hospital records?" Namula si Celine, si Trisha, napahigpit ang hawak sa prepboard, nanginginig ang panga, hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. At ang pinaka-importante, Dagdag ni Nicanor, tumingin kay Amihan. "We are presenting a living complainant." Tahimik. Parang may sumakal sa hangin at doon tumayo si Amihan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdrama. Tumayo lang siya na parang taong matagal nang nagsanay huminga sa gitna ng takot. "Magandang umaga," sabi niya, matatag. "Hindi ako multo. Tao ako." Namuti ang mukha ni Dario. Parang nawalan siya ng dugo sa isang segundo. "Ikaw?" Halos walang boses. Sa likod, may ilang board members na nagkatinginan. May ibang naglabas ng phone. Si Celine, pinilit ngumiti pero nanginginig ang labi. "Hindi pwede to." Bulong ni Celine kay Dario. "Hindi siya dapat buhay." Narinig ni Amihan iyon at tumama iyon sa kanya na parang sampal, pero hindi siya gumanti sa salita. Pinili niyang tumingin kay Trisha. "Miss Fuentebella," sabi ni Amihan, "alam kong trabaho mong ayusin ang kwento. Pero tanong ko, kaya mo bang ayusin ang katotohanan kung ito mismo ang pinatago sa'yo?" Napatigil si Trisha. Tumingin siya kay Dario, saka kay Celine, saka sa folder na ni Nicanor na may dates at pirma. Sa unang pagkakataon, parang may bumagsak na pader sa loob niya. "Sir," mahinang sabi ni Trisha, halos pabulong. "Tell me this is not true." Hindi sumagot si Dario at ang katahimikan niya ang sumagot para sa lahat. Sa labas ng building, sabay na lumabas ang unang expose ni Yvette Lorente. Hindi pa full story, pero sapat para umalingaw-ngaw alleged cover-up, insurance fraud, hospital record tampering, pattern of intimidation. Hindi ito chismis, may attachments, may timeline, may testimonya. At dahil sa presyon, gumalaw ang mas mataas na mga tao. Nagkaroon ng independent review. Tinawag ang mga dating personnel, sinuri ang papers. At sa gitna ng lahat, isang pangalan ang bumalik. Nurse Lani Buenaventura. Natagpuan siya ni Halia sa isang maliit na klinik sa ibang lungsod. Nanginginig pa rin sa takot, pero pagod nang magtago. "Hindi ko na kaya," sabi ni Lani kay Halia, luhang-luha. "Alam kong mali, pero natakot ako. May mga lalaking pumunta sa apartment ko noon. Sabi nila kung magsasalita ako, mawawala rin ako." "Hindi ka na mag-isa," sagot ni Halia. "May proteksyon na. Kailangan ka ni Amihan." Nang humarap si Lani at pumirma ng affidavit, parang may isang pako na tuluyang naitulos sa kaso. Hindi na ito he said, she said. May staff witness, may record anomalies, may pangalan ng mga lalaking nantatanong, may notes sa logbook na biglang nawala. Sa kabilang banda, sinubukan ni Celine ang huling baraha. Ilaglag si Dario. Sa isang closed-door mediation attempt, umiiyak siya sa harap ng ilang legal reps, nagpapanggap na biktima rin. "Ginamit niya ako," sabi ni Celine, hagulog na pinipilit maging kapani-paniwala. "Si Dario ang utak. Ako, PR lang ako. I did what I was told." Pero sa paglabas ng evidence, mga messages, recordings at witness recollections, lumabas ang sariling boses ni Celine sa gabing iyon. Okay na. Make it look accidental. Hindi na niya naitanggi. Sa hearing, humarap si Amihan kay Dario, hindi sa hallway, kundi sa harap ng prosesong matagal niyang hinintay. May mga kamera sa labas, pero sa loob, ang tunog ay papel at panunumpa. "Amihan," mahinang sabi ni Dario nang magkasalubong sila sa corridor, wala nang suit confidence, wala nang halakhak. "Pwede nating ayusin to. Usap tayo."
Tumingin si amihan sa kanya at sa mata niya, walang sigaw, pero may bigat ng 10 taon. Dario, sabi niya, may hinahon. 10 taon akong nag-ayos ng sarili ko dahil sinubukan mong burahin ako. Ang usap na gusto mo ngayon para iligtas ang sarili mo, hindi ako. Nagsisi ako, pilit niyang sabi. Hindi, sagot ni amihan, diretso. Natakot ka lang. Dumating ang araw ng desisyon, hindi instant, hindi dramatic na isang upuan lang. Dahan-dahan itong nabuo sa proseso. Asset freeze, board pressure, legal liability at criminal findings sa ilang bahagi. Nawalan ng kontrol si Dario sa malaking bahagi ng kumpanya. Sinampahan siya ng mga kasong hindi niya kayang tapalan ng PR. Si Celine, naharap sa sarili niyang ginawa. Hindi na siya queen of image, kundi example of the downfall ng nandamay lang.